Proyekto Helmo. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ito si John. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa totoong pangyayari sa matalik kong kaibigan. Nangyari ito taong 2006. Ang mga pangalan po ng kaibigan ko ay tawagin na lamang nating Jax, Miko, Andre at ako. Summer nun, sobrang init. Napagpasya namin na maligo sa isang falls sa summer na kilala at hindi ko napapangalan ng falls na ito. Marami pong naliligo dito kahit hindi summer. Subali ayon, napagpasya namin magkakaibigan na pumunta para maligo. At bago kami naglakad ay bumili muna kami ng baon naming tinapay, pansit canton, chichirya, at syempre, tanduay dark na uso pa noon. Walang yelo noon gawa ng malayo pa yung falls na pupuntahan namin. At dadaan kami sa mga walang kabayan. Medyo liblib ang dadaanan. Siguro aabuti ng kalahating oras na lakad. Kaya pag may dinala kaming yelo ay siguradong pagdating namin doon, tunaw na ito. Simula ng paglalakad namin, masaya naman, biruan, asaran. Nang napunta na kami sa gitnang parte, meron kaming nakasalubong na matandang babae na sobrang tanda na kulubot talaga yung balat nun. Meron itong malaking bukol sa likod. May dala itong sako na maliit tapos may bahid ng dugo yung loob nito. Pero parang gumagalaw pa. Bigla itong natumba at tinulungan namin itong tumayo. Siyempre, ako yung pinakamabait sa amin. Kwento ko to eh. Kaya sinabihan ko yung mga kaibigan ko na tulungan natin pero walang ni isang tumulong. Subali ang nangyari, ako na lang ang mag-isang tumulong na tumayo ang matandang yon. Lola, bakit ka naglalakad mag-isa sa kagubatan? Wala ka bang kasama? Baka mamaya matuklaw ka ng ahas o anuman. Sobrang delikado po. Nakita ko yung dalang supot niya na may gumagalaw-galaw pa nga. Lola, ano yung laman ng supot mo? Bigla itong nagsalita. Ulam ko ito mamayang gabi. Nauli ko sa bundok. Bigla namang nagsalita mga kaibigan ko na, John, tara na! Huwag mo nang pag-aksaya ng panahon niyang matanda. Lola, asan ba yung bahay niyo? Hindi ako nakinig sa mga kaibigan ko. Bagkos ay kinausap ko pa ito. Sinabi nito na nasa malapit lamang umano. Inalok ko siya na kung pwede bang samahan ko siya. Ngumiti ang matandang ito at sabi niya, ako umano ang bahala nun. Sabi ko sa mga kaibigan ko ay kung ayaw nilang tumulong, mauna na sila. Sasamahan ko lamang yung matanda papuntang bahay nila. Ay naman kasi sa matandang ito, malapit lamang daw yon. Tinanong pa ako ng mga kaibigan ko kung sigurado daw ba ako. Hindi namin kilala yon. Baka daw mapahamak pa ako. Nakita ko kung paano tumingin ang matanda nang hindi maganda sa mga kaibigan ko. Humingi naman ako ng pasensya doon sa matanda. Kasi syempre nagbibiruan lang naman yung mga kaibigan ko paminsan-minsan at siguro naisip lang din nila na mahirap nang magtiwala kung kani-kanino. Sinaway ko na lamang ang mga kaibigan ko noon at sinabi ko mauna na sila. Susunod na lamang ako. Papalayo na kami nang biniro pa ako ng isa sa mga kaibigan ko na baka daw aswang yon at hindi na ako makabalik. Pero hindi ko na lamang ito pinakinggan. Fast forward. Sa paglalakad namin ni Lola, sabi nito,
Nasa loob lamang umano ng kakahuyan yung bahay niya. Pagtingin ko sa parting tinturo ni Lola, medyo may kadiliman na yun gawa ng makakapalang kahoy at medyo pababang parte na ito. Tinanong ko siya kung saan kami dadaan. Sabi niya ay hawiin ko lamang umano ang makakapal na damo. Agad ko namang sinunod yon. Pagkahawi ko ay nakita ko yung kubo na nasa gitna nun, malapit sa malaking puno ng akasya. Sabi niya, hanggang dito lamang umano ako. Siya na umano ang bahala. Kaya niya na umano yon. Bumalik na lamang agad ako nun. Pero dahil sa medyo nakaramdam ako ng kuryosidad, bumalik ako sa bahay. Tiningnan ko habang papasok ang matanda sa kubo niya. At kabado man ay dahan-dahan akong pumunta sa likuran ng bahay niya. Maraming butas yung bahay na ito. Pumili lamang ako kung saan ako pwedeng pumwesto. Sumilip ako noon. Pagtingin ko sa butas ay nakita kong dinukot niya yung nasa loob ng maliit na supot ng sako. Ipinagtataka ko kung bakit kanina parang gumagalaw yung laman nun, di ba? Isang karne ito na parang hiwa-hiwalay. Yung para bang ginamitan ng itak o kutsilyo. Hanggang sa pagkalabas niya ulit ng ibang mga parte, meron siyang dinukot na hindi ako pwedeng magkamali. Isa yung maliit na kamay. Buong kamay na parang pagmamay-ari ng isang bata. Mula doon sa palad hanggang balikat yung kamay na yon. Hindi pa ako nakaka-recover sa pagkakabigla ko, Sir Seth. Dinilaan niya ito. Kinagat. Sinipsip. Natakam na takam. Bigla akong napatras. Napakalakas ng kaba ng dibdib ko. Halos hindi ko na maigalaw ang paa ko. Yung tuhod ko ay nanlalamig na nanghihina. Biglang nagsituluan ang pawis ko noon. Hirap man, sinikap kong mapaatras at nang nakalayo ay bigla akong naduwal sa mga nakita ko. Nang nasa kalsada na ako, tumakbo ako sa direksyon papunta sa falls pa sa talon. Wala akong tigil sa pagtakbo nun. Nakita ko yung mga kaibigan ko nang makarating ako. Masaya silang naliligo at nagiinuman. Oh, nandito ka na. Buti na lang nakabalik ka. Kala namin kinain ka na eh. At kaya inasawa ka na ng matandang yon. Sabay tawanan nila. Hindi ko na rin sinabi ang nangyari sa kung ano man yung nasaksiyan ko. Pero yun nga, nagpatagay ako sa kanila. Uminom ako ng uminom nun. Hindi na ako nakaligo. Tahimik ako. Tinanong nila ako kung okay lamang ba ako at ang sagot ko naman, pagod ako. Nang marami na kaming nainom nun, para bang natanaw ko sa parting kakahuyan na medyo may kalayuan. Yung kawangis ng matandang sinamahan ko. Nakatayo ito at nakatitig sa amin. Hindi ko na rin sinabi sa mga kaibigan ko. Ako lang ang nakakita sa kanya noon. Niyaya ko silang umuwi na. Gawa ng malayo-layo pang lalakarin namin. Sinitan nila ako at sabi nila kung nagmamadali daw ba ako. Sabi ko naman baka gabihin kami sa daan. Okay lang daw. Marami naman umano kami noon. Maya-maya, nagligpit na kami. Nagdesisyon na rin magsiuwian ng mga kasama ko. Walang ano-ano ay biglang dumating ang matandang inihatid ko kanina. Nanghihingi ito ng sobrang pagkain. Kahit na alam ko kung ano ang sikreto niya, inalukan ko ito ng tinapay noon.
at humingi ako ng pasensya. Humingi ito ng pasalamat, pero biglang nagsalita si Miko na, "Sinusundan mo ba kami? Siguro aswang o rebelde o may masamang balak ka, no?" Itinulak ito bagya ni Miko para mapalayo sa amin, pero bigla itong natapa. "Pre, wag naman ganyan. Igalang mo naman yung matanda, oh." Nagsalisa ng mga kaibigan ko. Sabi ko sa matanda ay aalis na kami. Sabi naman niya ay mag-ingat umano kami noon. Papalayo na kami, Sir Sat, pero kitang-kita ko yung matanda na nakatitig noon kay Miko. Nagtatanong pa si Miko noon kung ano ba yung pakay na matandang yon. Nakapagtataka kung bakit sumunod sa amin. Medyo madilim na at wala kaming dalang pailaw. Tanging ang dala lamang namin ay lighter at posporo. Sa hindi kalayuan, habang naglalakad kami ay biglang nadulas si Miko noon. Nahulog siya sa parting pababa ng bangin. Medyo matarik ito. Tiningnan namin ito at tinanong kung okay lang ba. Umuo naman ito at humingi ito ng tulong. Yung ibang mga kaibigan ko ay biglang nagsitakbuhan sa takot noon. Medyo ako yung tanging natira. Takot man ay sinundan ko si Miko pababa. Pagdating ko sa baba ay tawag ako ng tawag kung nasaan ito, pero wala akong nakita at narinig. Medyo kinabahan ako, pero sabi ko ano man yung mangyari ay hahanapin ko yung kaibigan ko. Lakad ako ng lakad at sa katagalan ay wala rin akong napala, kaya naisip ko na baka nakauwi na. Minsan kasi, Sir Sat, medyo bully yung mga kaibigan ko na yon. Minsan ay pinagtitripan ako yung tinatawag nilang prank. Umuwi na lamang ako. Hindi ko na rin naabutan yung mga kaibigan ko. Pagdating ko sa bahay ay kumain ako at pagkatapos ay agad akong pumunta sa tambayan. Kung hindi ako nagkakamali, mga bandang 9:00 na ng gabi noon. Nagulat ako. Nagkamustahan pero wala si Miko. Tinanong ko kung bakit hindi sumama. Gulat na gulat ang mga kaibigan ko gawa ng sabi nila, ako daw yung naghanap sa kaibigan namin na yon. Bakit daw hindi ko kasama? Sinabi ko naman na baka akala ko kasi binibiro lamang nila ako. Mga ilang minuto pa ang nakalipas ay dumating naman ang kapatid ni Miko na babae. Nagtanong ito kung nasaan ang kuya niya. Kakain naman sila. Nag-usap-usap kami kung ano ang nangyari kay Miko noon. Kabado na kaming lahat pero hindi namin sinabi ang totoo na nawawala na si Miko. Sabi namin sa kapatid niya ay hindi namin nakita. Kinaumagahan, umalis kaming lahat at naghanap. Pumunta ulit kami sa pinuntahan namin noong nakaraan. Naghanap kami na nagbabaka sakaling matatagpuan namin si Miko ron. Maghapon kaming naghanap pero wala kaming napala, kaya ang ginawa namin, magsisiuwian na kami noon. Walang ano-ano ay may naisip ako. Sabi ko sa mga kaibigan ko ay mauna na sila. Maghahanap pa ako kung sakaling magtatanong naman ng mga magulang ni Miko ay sabihin ng totoo. Dahil hindi na nakakatuwa ang pagkawala niya. Nagpatuloy akong maghanap. At nagulat ako nang napunta ako sa may bandang hinatiran ko sa matanda. Tinahak ko yung daanan ng pinuntahan ng bahay ng matanda. Dahil sa medyo madilim na nun, at alam ko kung ano ang meron sa matandang yon. Naisip ko na baka manganganib yung buhay ko, pero naisip ko rin na hindi kaya naroroon si Miko. Naghanap ako ng kawayan na merong matulis nun. Pagdating ko sa medyo madilim na parte, nakita ko na ang kubo ng matanda. Dahan-dahan akong pumunta sa palikuran ng kubo. Sumilip ako.
Laking gulat ko nang nakita ko si Mikong nakatali at nanghihina nun. Nakita ko yung matanda na nagsasalita. Ngayong gabi ay gagawin na kitang ulam. Sabay tawa. Umalis ang matanda at napansin kong lumayo ito. Dahan-dahan akong pumasok sa kubo. Nagulat si Miko nang nakita ako. Mangyak-ngyak ito. Pakiramdam ko ay hinang-hina ng kaibigan ko at gusto niyang tulungan ko na siya. Agad kong tinanggal ang tali ng kanyang kamay at paa pero yung sa bibig ay hindi ko kinuha para hindi siya mag-ingay nun. Nang palabas na kami ng bahay at lalayo na sana kami, ay biglang dumating ang matanda at nagsalita itong, "Saan mo dadali ng pagkain ko? Hindi kayo makakaalis ng buhay." Humawak ito ng mahigpit sa damit namin. Sobrang gulat namin nun. Pinadyakan ko ng pagkalakas-lakas ng matanda. Bigla kaming tumakbo. Hirap man ay sinikap kong hatakin si Miko pero mahina na ito at nang palayo na kami ay bigla akong nakaramdam ng kaluskos at sigaw ng boses na parang galit na galit. Sumisingot at nagbubuntong hininga. Hinatak ko ang kaibigan ko. Nagtago kami sa madamong gilid. Nakadapa kami nun at nakasilip sa maliit na butas ng damuhan. Rinig na rinig namin ang naghahabol hininga at naririnig at nararamdaman namin na papalapit na ito. Ilang segundo ang nakalipas. May napansin na kaming naglalakad sa gitna ng daan. Tuwid na tuwid. Yung buhok niya ay nagsisitayuan. Mahaba at matutulis na kuko, ngipin at mapupulang mga mata. Sumisinghot-singhot ito na parang nakakaamoy. At walang ano-ano. Bigla na lamang itong nawala. Pero mga ilang minuto pang nakalipas, Sir Seth, biglang napasigaw si Miko. At pagtingin ko ay merong kumakagat sa balikat niya. Buti na lang at hindi ko nabitawan ang dala kong kawayan nun. Tinusok ko ito ng sagad sa may tiyan niya. Bigla kong hinatak yung kaibigan ko. Tumakbo kami. Pero napakaliksi ng matanda. Dahil ilang hakbang pa lamang ang nagagawa namin nun, ay bigla na lamang may humawak sa leeg ni Miko. Humingi na ako ng tawad nun. Sabi ko, wag po. Kung may nagawa mang masama o nasabi kami ay aalis na po kami. Wag niyo lang po kaming kakainin. Tinitigan ako ng matanda, Sir Seth. Binitawan ng matandang aswang si Miko. Unti-unti itong bumalik sa normal. Sinigawan kami na umuwi na bago pa magbago ang isip niya. Habang papalayo kami, nagsasalita ang matandang ito. Hindi niya umano kinain si Miko dahil hindi kami lahat masasama ang ugali. Manos na umano kami, sabi ng matanda, pero wag na kaming babalik doon. Pag naabutan niya raw kami ay pagsasabayin niya kaming kainin sa pagkakataong yon. Lalo naming binilisan yung takbo at lakad namin nang marinig namin yung sinabi niya. Sinikap naming makaalis ng mabilis, Sir Seth. Sa hindi kalayuan ay nakita na namin na may kabayan. Tinakpan namin yung sugat niya sa balikat na parang gasgas lamang yung kagat. Hindi malalim. Dumiretso kami sa bahay nila Miko. At doon ay ikinwento namin ang lahat-lahat na nangyari simula nang maligo hanggang sa nawala si Miko. Magmula noon ay hindi na nakakausap ng maayos si Miko pero para na itong baliw kasi pag pinapakain ay kumakain naman pero laging tulala at wala sa sarili. Nangayayat ito
nagkasakit ng malubha. Pagkalipas ng ilang buwan ay pumanaw. Hindi ko na rin inalam kung ano na ba ang talagang dahilan sa pagpanaw ni Miko.